malaganap ang paniniwalang ang Panginoong Jesucristo raw ay Diyos sa kanyang likas na kalagayan. At halos lahat ng relihiyong nagpapakilalang Kristiyano, yan ang taglay na paniniwala. Kaya yan nga ang paniniwala maging ng mga kababayan nating mga Katoliko. Katulad ng mga nakapanayam natin na dating kaanib sa Iglesia Katolika. Kasi nga, yun ang kanilang kinagis ng paniniwala. Pero pagka ang sinangguni natin ay Biblia, kapatid na Big, sino ang kinilalang Diyos ng mga unang Kristiyano? Ang babasahin po natin, kapatid na Edgar, ay pahayag po ni Apostol Pablo. Dito po sa unang Korinto sa 8:6, ganito ang kanyang pahayag. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Ang binasa po natin, kapatid na Edgar, ipahayag ni Apostol Pablo sa mga tunay na Kristiyano. Ang sabi niya, sa ganang atin o sa ganang mga tunay na Kristiyano, may isang Diyos lamang ang Ama. Kapatid na Big, ano naman ang paniniwala ng mga unang Kristiyano pagka pag-uusapan ay tunay na likas na kalagayan ng Panginoong Jesucristo? Patuloy po tayong sasagutin ni Apostol Pablo. Dito po sa kanyang sulat sa unang Timoteo, sa 2 ang talata ay 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Mga kaibigan, pahayag po ito ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, ang Panginoon Kristo ay taong tagapamagitan sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat hindi ipinakilala ni Apostol Pablo at ng mga apostol na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos sa kanyang likas na kalagayan, kundi tao. Pero nais natin liwanagin, kapatid na Big, gaya ng madalas nating paglingkod sa kanila, yun ang pagkilala natin ng mga Iglesia ni Kristo. Pero ang kahulugan ba doon, kapatid na Big, ay napakaliit ng pagtingin natin sa Panginoong Jesucristo? Hindi po, sapagkat gaya nga po ng madalas na natin na ipaglingkod sa kanila, napakadakila ng ating pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Kung kinikilala man po natin siya ay tao, sapagkat gayon sa ipinakikilala ng Biblia. Pero kinikilala na siyang Panginoon, tagapagligtas, siyang Pangulo ng Iglesia, inilagay ng Panginoon Diyos sa lahat ng kapamahalaan, sapagkat yun ang nakasulat sa Biblia. Kinikilala natin siya, napakadakila ng aming pagkilala sa Kanya, sapagkat kung paano siya ipinakilala ng Biblia, ganun po namin siya kinikilala. Ngayon, kapatid na Big, ang ipaglingkod natin sa kanila, bakit kaya hindi nakapagtataka? Kung may bumangong maling paniniwala tungkol sa Panginoong Jesucristo pagkatapos nung panahon ng mga apostol. Nais po natin ipapansin, kapatid na Edgar, sa ating mga taga-subaybay. Ang babasahin po namin sa inyo ay ibinabala na noon pa ng mga apostol. Nakatala po yan dito po sa 2 Korinto 11:3 hanggang 4, pahayag ni Apostol Pablo. Ngunit nangangamba ako, baka mailayo kayo sa inyong tapat at balisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva nanalin lang ng ahas. Pagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumating at mangaral ng Jesus na iba sa Jesus na ipinangaral namin sa inyo, at tinatanggap ang espiritong iba sa itinuro namin sa inyo, at pinaniniwalaan ng ibanghelyong iba sa iniaral namin sa inyo. Hindi po nakapagtataka kung may bumangong maling paniniwala tungkol sa ating Panginoong Kristo pagkatapos ng panahon ng mga apostol, sapagkat yan po'y ibinabala na ng mga apostol noon pa. Sino kung gayon ang pinatutunayan ng history o ng kasaysayan na siyang unang nagturo ng aral na ang Panginoong Jesucristo raw ay Diyos sa kanyang likas na kalagayan? Panoorin po natin ito. Sa aklat na pinamagatang Systematic Theology ay ito ang ating mababasa. Ang kauna-unahang panahong nalalaman na si Jesus ay Diyos ay pagkatapos ng mga manunulat ng bagong tipan sa mga sulat ni Ignacio sa pasimula ng 2nd siglo. Sa aklat na pinamagatang A History of God, ito naman ang ating mababasa. Pagkamatay niya ni Kristo, pinaniwalaan ng kanyang mga tagasunod na si Jesus ay Diyos. Ito ay hindi nangyari agad, gaya ng makikita natin. Ang doktrinang si Jesus ay Diyos na nasa anyong tao ay hindi naging pinal hanggang noong 4th na siglo. Ang pagkakabuo ng paniniwala ng mga Kristiyano tungkol sa pagkakatawang tao o inkarnasyon ay isang unti-unti at masalimuot na proseso. Natitiyak natin na hindi kailanman inangkin ni Jesus na siya ay Diyos.
Sa bakatid mga kaibigan, ang unang nagturo ng aral na ang Panginoong Jesucristo raw ay Diyos ay si Ignacio ng Antioquia, obispo ng Antioquia. At nang pasimulang ituro po niyang aral tungkol sa di umano ay pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo, ito po ay sa panahong tapos na masulat ang bagong tipan ng Biblia sapagkat ikalawang siglo na yun eh. Tinanggap ba kapatid nga Big at nabuo kaagad bilang isang doktrina yung paniniwalang ang Panginoong Jesucristo raw ay Diyos sa kanyang likas na kalagayan? Ayon po sa mga nagsipag-aral sa kasaysayan ng Iglesia, hindi po naging pinal ang doktrinang si Jesus ay tunay na Diyos hanggang noong ika-4 na siglo. At ano pang pinatutunayan, kapatid na Big, ng kasaysayan? Unti-unti po at masalimuot na proseso ang pagkakabuo sa paniniwalang si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At yan mamaya malalaman po nila. Ayon po sa kasaysayan, mga kaibigan, nagkaroon muna ng maraming pagtatalo at mga hidwaan bago pa nabuo yan. Kasi nga, wala sa Biblia yung aral na yun na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Sino ang isa sa mga pangunahing tumutol sa aral na ang Panginoong Jesucristo raw ay Diyos? Ipaglilingkod po natin sa kanila itong aklat na dala natin. Ang pamagat po nito ay Ancient and Medieval History. Ang sumulat po nito ay si Ralph McGuffin. Sa page 394, sa pagkakaliwat na po sa wikang Filipino, ganitong ating mababasa. Isang pari sa Alejandria na nagngangalang Aryo ang gumawa ng mga nakagagambalang pagtatanong. Maaari bang si Kristo na anak ay magtaglay ng katulad na pagka-Diyos ng Ama na lumalang sa Kanya? Hindi ba mas mababa ang Kanyang pagiging banal? Hindi ba si Kristo na ang mga aral at ang naging buhay dito sa lupa ay naging isang inspirasyon sa kanila? Ay mas mababa ang pagiging mukhang Diyos kaysa sa Ama? Hindi lamang yon, sinabi pa ni Aryo na kung ang Diyos Ama at ang Anak ay parehong Diyos, kung gayon ay may dalawang Diyos, na nangangahulugang ang Kristyanismo ay hindi isang monoteistikong relihiyon. Mga kaibigan, ng isa po sa mga tumutol sa aral ng Iglesia Katolika tungkol sa si Kristo raw ay Diyos, si Aryo. Si Aryo po ay isang pare o isang presbitero na tubong Libya na nanirahan sa Alexandria, sa Ehipto. Ano yung argumento na ginamit ni Aryo laban doon sa sinasabing pagka-Diyos di umano ng Panginoong Jesucristo? Gaya nga po ng binasa natin, ayon po kay Aryo, kung ang Diyos, ang Ama at ang Anak ay kapwa-Diyos, hindi raw ba magkakaroon ng dalawang Diyos? Lilitaw nga raw na ang Kristyanismo ay hindi isang monoteistikong relihiyon. Ganun nga lilitaw. Ngayon, sino ang sumagot doon sa mga katanungan ni Aryo na yon at paano ito sinagot, kapatid na Big? Babasahin po natin, kapatid Edgar, ang aklat na pinamagatang When Jesus Became God. Ang sumulat po nito ay si Richard Robinstein sa pahina 56 sa pagkakaliwan na rin sa wikang Filipino. Dinggin po natin. Ipinasya ni Obispo Alejandro na ang gayong mga katanungan ay hindi maaaring hindi sagutin. Noong taong 318 ay nagbigay siya ng isang serye ng mga sermon na mariing naninindigan na si Jesucristo ang walang hanggang Diyos na nasa anyo ng isang tao at anumang kasalungat na paniniwala ay dapat ituring na irehiya. Mga mahal naming mga kaibigan, pansinin sana natin, noong taong 318 nagsermon si Alejandro sa harap ng kanyang mga presbitero at doon ay tinindigan niya na ang Panginoon Jesucristo raw ang walang hanggang Diyos na nasa anyo ng isang tao. Kasi nga si Alejandro ay isang obispo, nasasakupan niya ang presbitero o paring si Aryo. Pero nasiyahan po ba, mga kaibigan, nasiyahan po ba si Aryo dun sa mga paliwanag, dun sa mga pagtuturo ni Alejandro? Mabuti panoorin at pakinggan po natin ito. Mula sa aklat na Christianity Through the Centuries ay ito ang nakasulat. Noong taong 318 o taong 319, tinalakay ni Alejandro na obispo ng Alejandria sa kanyang mga presbitero ang pagkakaisa ng Trinidad. Ang isa sa mga presbitero, si Aryo, isang asetikong iskolar at bantog na mga ngaral, ay inatake ang sermon sapagkat naniniwala siya na hindi na panindiganan nito ang pagkakaiba ng mga persona sa pagkadiyos. Si Aryo na itinaguyod ni Eusebio ng Nicomedia at ng maliit na bilang ng mga naroroon ay iginiit na si Kristo ay hindi nagbuhat sa walang hanggan, kundi may pasimula sa pamamagitan ng paglalang ng Diyos bago dumating ang kapanahunan.
Siya'y naniniwala na si Kristo ay may kakaibang esensya o kasyagaan kaysa sa Ama. Dahil sa kalinisan ng kanyang buhay at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, si Kristo ay dapat na ituring na banal. Subalit naniniwala si Aryo na si Kristo ay isang nilalang, nilikha mula sa wala, mababa kaysa sa Ama, at may esensyang iba sa Ama. Hindi siya kapantay ng Ama. Para kay Aryo, si Kristo ay banal, subalit hindi Diyos. Sana kapatid Vic, napansin nila yon na sa kabila ng pagsisikap ng obispong si Alejandro na patibayan ang kanyang itinuturo na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, tahasa naman siyang tinutulan ni Aryo. At kung bakit, dahil sa naniniwala si Aryo na ang Panginoong Jesucristo ay may kakaibang esensya o kasiyangaan sa Ama, hindi siya kapantay ng Ama. Opo, kapatid na Edgar, at bagaman naniniwala po si Aryo na ang Panginoon Jesucristo ay banal, gayon man, naniniwala si Aryo na hindi siya tunay na Diyos. Kapatid na Vic, ano kaya ibinuka nung patuloy na pagtutol ni Aryo sa ginawang pagpapaliwanag ni Alejandro? Subaybayan po ninyo, panoorin at pakinggan pa natin ito. Si Aryo ay naglathala ng isang bukas na liham na humahamon sa pananaw ng prelado. Inutusan siya ni Alejandro na humarap sa kanya upang ipagsanggalang ang kanyang pinaninindiganan at ang paghihidwaan ay lalong lumubha. Ang mga kalaban ni Aryo ay gumawa ng isang kredo, ang Kompesyon ng Ortodoksiya, na iniharap kay Aryo at sa kanyang mga tagatangkilik na kalakip ang kahilingan na ito ay kanilang landaan. Nang ito ay kanilang tinanggihan, itiniwalag sila ng konsilyo at pinalaya sila sa Alejandria. Sa pahina 46, ito naman ang nakasulat. Subalit ang mapagmatigas na pari si Aryo, isang lalaking kilala sa kalipunan ng mga taong simbahan sa silangan, ay hindi matanggap ang hatol at siya'y humingi ng tulong sa kanyang mga makapangyarihang kaibigan sa Palestina, Syria at Asia Minor. Ang hidwaang panglokal ay siya ng ngayong pangrehiyon at ayon sa mga eksperto sa teolohiya ay malamang na kumalat sa buong daigdig ng Mediteraneo. Ang matataas at ginagalang na pinuno ng iglesia ay nagtaglay ng lubhang magkakasulungat na paninindigan. Sana po napansin niyo mga kaibigan, lalong tumindi, kapatid na Vic, yung away. Lumubha po ang hidwaan dahil po sa patuloy na pagtutol ni Aryo sa kabila ng pagpapaliwanag ni Alejandro sa kanya. Ano nangyari nang humarap na si Aryo dun sa kanyang obispo na si Alejandro? Ang ginawa po ng mga kalaban ni Aryo ay gumawa sila ng isang kredo na pinamagatan Confession of Orthodoxy at pilit na pinalalagdaan kay Aryo at sa kanyang mga kasama. Kapatid na Vic, ano ang ginawa sa kanila nang sila'y tumanggi at ayaw pa rin tanggapin yung maling doktrinang yon na ang Panginoong Jesucristo raw ay Diyos? Itiniwalag po nila si Aryo at ang mga kasama niya at sila ay pinaalis na do sa Alejandria. Yung kasunod na pangyari, kapatid na Vic, ano ibinungan ng pagkakatiwalag kay Aryo? Lalo pang lumawak ang hidwaan sa pagitan ni Aryo at ng obispo niyang si Alejandro. Dahil nang palayasin po si Aryo sa Alejandria, naglibot siya sa mga kaibigan niyang mga obispo sa silangan tulad ng Palestina, ng Syria at Asia Minor upang hingin ang kanilang suporta. Sinong unang natawagan ng pansin dito sa nagaganap na matinding hidwaan na ito? Yan po ay umabot na sa kalaman ng emperador na si Constantino. At yan po mga kaibigan, pinatutunayan dito po, balikan natin itong aklat na